Okay, good day sa inyo mga paps. So, ito may inaayos tayo na motor ngayon. Voice over lang muna tayo ngayon mga paps kasi dito namin na-discover yung nangyari sa motor na to eh. Nung una naming binuksan tong itong motor na to mga paps, hindi namin na-realize kung ano ba talaga yung totoong nangyari dito. Basta ang pagkakaalam namin dito, nasira yung sa my clutch. Kasi kinabitan siya ng piki na lining at saka yung dating lining niya na stock napudpod. So ang nangyari kasi dito mga paps, itong motor na to, ano to? Tayo ang naggawa sa makina nito dati na refresh. So siguro magwa 1 year na siguro. Mga ganun. Tapos may kahig yung ano niya, yung pressure plate niya. So sira na yan. Tapos yung yan, may sira na rin yan. Pero ganito yan mga paps. Itong motor na to galing Bicol at Manila. Binabiyahe na to ni Paps nung may-ari. Tapos yan, ngayon lang to nangyari na naghalo yung rebaba dyan sa langis galing sa clutch wheel at saka sa may pressure plate. So nagtataka ako pero nung unang pagbukas ko nito dahil bago yung mga ano nito, yung mga parts, yung timing chain, yung chain guide. Nagtataka ako kasi nung pagdala sa akin sobrang ingay. So ginamit din pala to ng kapatid niya papunta ng Manila. So may mga time din to na naiwan nila itong motor na to. So napagtagpi-tagpi namin ng istorya dito pero hindi ko nababanggitin, pero in short kinahoy nila to mga paps. Itong ano na to dahil yung may-ari ang gumagamit papunta sa Maynila dati, hindi nagkakaganto. So kinahoy nila yung sa may clutch side kasi yung nut nga hindi pa nga nahigpitan na maigit, baligtad pa yung washer, hindi pa naipit yung lock washer. Tapos yung sa may timing chain niya is unat na yung timing chain. Nagtataka ako at itim na ang kulay. So yun, nagtataka talaga ako. Tsaka yung pagbukas ko nito, tinanong ko si Paps na bakit nagbago yung timing, bakit, kung pinagalaw ba nila or ano bang ginawa. So nagtataka talaga ako mga paps, bakit nagbago yung timing. Tapos maitim na yung timing chain niya samantalang bagong-bago yung kinabit natin diyan na timing chain na orig. So orig talaga yung kinabit natin diyan. Tapos sabi ko parang may kakaiba dito kasi parang parang nabuksan ganon. Tinanong ko si Paps, sabi ko nabuksan ba to Paps? Kasi iba talaga, iba yung pakiramdam ko. Tsaka syempre pag ikaw ang gumawa ng makina, alam mo yung yung mga kinabit mong parts kung maganda or hindi. Tapos yun, itong nagdududa ako dito, bakit nasira tong na to. So yun, basta usapan na namin yun na may-ari. Napagtagpi-tagpi namin yung kasi hiniram tong motor. Napagtagpi-tagpi namin yung istorya na kung ano talaga yung totoong nangyari dito. So buti nga at yun, naagapan pa ni Paps kasi nung umingay na yung makina galing Maynila, hindi na to umaandar pala. Tapos nung pinandar ko, tataka ko, iba talaga yung andar niya. Tapos pinandar lang namin, tapos yung tinambay na to ni Paps. Yan, binubugahan ko pala yung sigunyal dyan mga Paps ng langis para matanggal yung mga latak-latak doon sa loob kasi baka pumasok sa sigunyal yung rebaba. Tapos yun nga mga Paps, nagtataka talaga kami na bakit naging iba yung under niya, wala nang hatak, wala nang lakas. At yun, basta nagtataka talaga kami na bakit ganoon. Pero yun nga, inuulit ko, napagtagpi-tagpi na namin yung istorya dito sa motor niya at sa awa ng Panginoon at naayos pa rin natin yung motor ni Paps. Yan, tingnan nyo yung langis may halo na yan ng mga rebaba sa ilalim pagka kinapa mo kasi galing doon sa clutch wheel niya. So napakadelikado yun kung talagang tumagal niya na ginagamit. Wasak talaga yung buong makina pagka tumagal. Buti na lang at inagapan din ni Paps, hindi na niya ginamit. So nung nagka-budget si Paps, pinatingnan niya sa atin ulit kung anong nangyari doon sa motor niya. So yan, pagkakapain mo yun sa ilalim napaka gaspang. May mga rebaba talaga siya na na sobrang gaspang talaga ng niya. So yan, ito na yung mga Paps, papakita ko sa inyo yung clutch wheel niya at yung pressure plate. Tapos tingin ko hindi ito kay Paps, talagang kinahoy talaga yung motor niya, binaklas kasi yung pagkabaklas hindi pa nga naibalik ng maayos. Tapos yan yung timing chain niya, sunog na sunog, unat na unat. So parang galing yan siguro sa mga 100,000 odometer na motor o basta hindi talaga yan sa kanya mga Paps kasi alam na alam ko yan. So binigyan na lang natin si Paps ng
bagong timing chain na yung hindi naman bago, yung kumbaga mga iniiwan sa atin ng mga ibang customer dito. Binigay na natin si Paps ng timing chain na urig din yun. So yun, maraming salamat sa mga nag-iwan ng mga parts dito sa shop. So yan, pag may mga ngailangan, binibigyan natin sila ng free. So galing dun sa mga iniiwan nyo na ano. So yun, yun ang mga nangyari dito mga paps. So yan, papakita ko sa inyo yung pinalit natin na timing chain dyan. Bagong bago yan, original yan na SGP Indonesia. Ganyan yung pinalit natin. Tapos yung, yan yung itsura ng ano, ng timing chain niya. Samantalang si Paps, mahilig to si Paps na maalaga to sa motor, mahilig mag change oil. So doon namin napagtanto at napagtagpi-tagpi ang istorya na yun na nga, kinahoy ang motor ni Paps. So yun, at buti nagawan pa rin namin ng paraan itong motor ni Paps para magamit niya ng maayos. At yun lang naman mga Paps. Bye bye.